What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News Files na pinamagatang Raffy Tulfo, Kong Lucy Senado. Kong Lucy Senado. Ngayon pumalag sa Congress, agawan sa kapangyarihan, lalong lumalala. PBBM, admin, ta. Ano ba, TA o ta? Para may kalugtong siya, ta. Oh, wag na natin pagtagalin. Sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon ang videong ito na hatid sa atin ng News Files. Pasok! Kahit gaano kagaling ang national government, pag hindi magaling sa baba, parang ang sasabihin ng tao, mahina yung presidente. What I like about the president is that he acts with urgency. You do not have to wait forever. Sabi nila, ang Pangulo ay masyadong mabait. Kaya yung ibang mga opisyal ng gobyerno na nasa ilalim niya, gumagawa na tuloy ng kalokohan. Ayun yung tanong ni Katunying. Yung masyadong mabait o gumagawa na ng kalokohan yung mga nandiyan, yung mga tau-tauhan niya. Yung mga tauhan niya, tau-tauhan. Diba? Kapag masyado ka mabait, minsan aabuso ka eh. Kaya mga katunay, masyado ba kayo mabait? Pag masyado kayo mabait talaga, abusuhin talaga kayo, kaya wag masyadong mabait. Medyo lagyan nyo ng konting sungit, kumbaga. Tutol ang ilang senador sa isinusulong na People's Initiative para maamyendahan ang ating saligang batas. Giit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na huwag linlangin ang taong bayan na kinakailangan po ng bansa ng charter change. Alam po naman daw ng lahat na kaya lang pinipilit na buwagin ng Senado ay para ho mapalawig ang termino ng iilan. Pag napatupad na daw kasi ang charter change ay matatanggal na ang senador at ang ilang mga kongresista naman ay sila na ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Kabaliktara naman ang gusto ni Senador Robin Padilla na nawagan siya sa publiko na suportahan ang People's Initiative na nagsusulong para amyendahan ang 1987 Constitution. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Padilla na ito na ang tamang panahon para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative na anyay dapat na nanggaling mismo sa mga tao. Bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments, dati nang isinusulong ng senador ang panukalang charter change. Subalit hindi ito umusad sa Senado. Nagtataka ngayon ang ating mga kababayan kung bakit gusto ni Robin Padilla ang charter change. Ang tanong ng mga netizens, magkakampi na ba sila ngayon ni Romualdez? 2 linggo bago Ikaw talaga, Robin, ayun na naman. Ano na naman niya sinusulong? Nakikiisa ka na naman. May mali na naman, Mariosep, no? Si Binoy, idol ko to pagdating sa pelikula eh. Talaga lahat ng pelikula niya gusto ko talaga. No, pero ito, alam niya yung charter change, ay marami talagang kumukontra, lalong-lalo na yung mga kasama niya sa Senado, ayaw niyan. No? At sinasabi nga dito na kapag nagkaroon niyan, mawawala na ng power ang Senado. Kumbaga mawawala na sila sa usapan, tablado na sila, wala na. So ang magkakaroon ng power is yung Congress. So sila na yung karapatang may karapatang magboboboto, kung sino yung gusto nilang iupo, is pauupuin nila. Parang yung mga tao, parang ganun ba, mawawala na ng yung mga bumoboto, mawawala na ng karapatan, mamili kung sino yung gusto nila. 'Di ba? Yun ang mawawala eh. Siguro ikaw, Senator Binoy, pagka pumasaya ang charter change na yan, siguro tatakbo kang congressman para hindi ka mawala sa pwesto sa Congress. Ay nako, una sa China, ngayon naman dyan sa charter change. Lagi kang lagi kang bumubukod. Laging gusto mo parang naiinis sa iyo yung mga tao, Mariosep. Idol kita pagdating sa pelikula, pero pagdating sa politika, medyo napapag-isip ako ng konti, idol. Balik sesyon ng Senado, nagmeeting kahapon ang mga senador. Ayon sa source, kabilang sa mga pinag-usapan nila ang charter change na isinusulong sa Kamara sa pamamagitan ng People's Initiative. Ilang araw na kasi ang alingas-ngas na umano'y panunuhol sa ilang distrito sa bansa para makakuha ng sapat na lagda para sa People's Initiative. Kung maitawid ito, isa sa mga nakikitang resulta ay ang pagpayag na pagbotohan
ng mga pagbabago sa konstitusyon na magkasama ang Kamara at Senado. Pag nangyari yan, mawawala ng boses ang Senado sa anumang babaguhin sa ating saligang batas dahil 24 lang ang kanilang boto, kumbaga sa mahigit 300 kongresista. Pero sabi ni Senator Villanueva, hindi lang ito tungkol sa Senado kundi tungkol sa karapatan ng taong bayan. Kumukonsulta na rin daw ang liderato ng Senado sa mga eksperto sa konstitusyon at iba pang stakeholders kaugnay sa charter change. Kabilang na dyan si dating Senator Ping Lacson. Nakausap ko si Lacson at anya inaatake ang Senado. Kaya payo niya sa mga nakaupong senador maging handa sa paghahain ng petisyon sa Comelec hanggang Korte Suprema. Si Senator Amy Marcos naman ay hindi kasama sa pulong kahapon ng mga kapwa niyang senador. Pinaiimbestigahan sa Senado ang mga napaulat na bayaran kapalit ng pirma para sa People's Initiative na isinusulong ng ilang congressman. Samantala, ito ang nakakagulat. Makabayan Black kumontra na rin sa plano ni Speaker Romualdez na charter change at tila itinuro nila kung sino ang nasa likod nito, pero itinanggi ito ng mga congressman. Kuha ang mga litratong ito noong January 5 ng hapon sa isang... Yung Makabayan Black nagkaroon din ng silbi kahit papaano. Kumontra na ngayon sila. No, dahil sa gusto diyan sa charter change. Yung may mga gusto sa yung nakakabulol yan. Yung charter change na yan, yung may mga gusto diyan. No? Kahit papaano is tumutol din kayo, no? Kahit papaano naging maayos din ang utak nyo, no? Kasi, di ba, kung maganda naman ang maidudulot ng charter change, no? Kung sa ekonomiya, sa ikauunlad ng mga Pilipino yan, no? Kung ano yung isinusulong nila, is maganda eh. Wala sanang problema. Kaso nga lang, yung charter change na yan, hindi lang isang tao ang may ayaw. Hindi 2-3, kundi napakarami ang may ayaw. Nandiyadyaan na yung mga Senado, lalong-lalo na yung mga tao. Kasi ang daming mawawala ng karapatan. No? Mula sa Senado hanggang sa mga tao, yun ang importante. Kasi parang binabaliwala natin yung karapatan ng mga tao na mamili kung sino ang dapat mamuno. Parang tinatanggalan natin ang karapatan yung mga tao dahil dyan. Diba? Kasi kung maganda yan, walang kahit na isang kukontra dyan. Pero bakit napakaraming kumukontra? Dahil meron talagang nababalita na agenda dyan. Sana, siguro, hindi nyo gawin, di ba? Pero, ewan. No? Kapag nandyan na yan, naisulong nyo yan, ano ang kahihinat na natin ito? Kung hindi napapalitan yung mamumuno, nako. Di ang gara niyan. Kung ang namumuno, talagang pinapahirapan ng Pilipinas, talagang nagdidikta talaga. Mga Pinoy, paano yun? Diba? Ano tayo, North Korea? Parang gano'n. Mga ibang bansa na tayo lahat. Malis tayo din sa Pilipinas. Hotel sa Legazpi, Albay. Pagtitipon niya ng mga municipal mayor ng Albay, kasama na sina dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garben Jr. at ang ngayon congressman na si Jel Bungalon. Ang pinag-usapan nila sa pulong na yan ay ang pagsulong ng People's Initiative para sa pag-amyenda sa saligang batas. Pero giit ni Albay ni 1st District Representative Ed Selagman, kung magkasama ang pagboto, lugi ang 24 na senador kumpara sa higit 300 ang dami na kasi ng congressman eh. Nagsumbong din daw kay Lagman ang ilang alkalde na may namimigay daw ng pera sa pagtitipon kapalit ng pirma ng mga registered voters. Pang buong bansa umano ang hakbang na ito dahil ipinadala ang form sa mga kongresista na kabilang sa iba't ibang political parties. Kinwestiyon ni Representative Lagman ang petition drive at tinatanong kung sino ang nasa likod nito. Dagdag pa nito, ano ang isinusulong na amyenda sa konstitusyon, saan galing ang pondong ginamit, bakit binibili ang mga voters initiative. Buwelta naman ni Garben, tanging pagsulong lang sa paraan ng pagboto ng Kongreso ang layo ng kanilang pulong at walang nangyaring bayaran. Pinapaintindi muna yung pinipirmahan bago maintindihan ng registered voter. Saka lang pumipirma sa allegations on the flow of funds or money
That's a wild and baseless accusation. Pati si Congressman Bungalon at ang presidente ng League of Municipalities ng Albay Chapter itinanggi ang akusasyon ni Lagman. Sagot naman ng kongresista, iyan ay expected naman. I-deny nila kung marangal at makabayan ang sadya ng People's Initiative. Why by the People's Will? Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel posted sa Facebook page ang kopya ng naturang petisyon dahil maraming netizens umano ang nagpadala sa kanya ng forum. Tanong nito, kaninong inisyatibo ba ito at ito ba ang paraan upang itulak ang People's Initiative? Samantalang si House Deputy Minority... Yung charter change na yan, parang sa kapangyarihan lang talaga yan eh. Diba? Parang dun lang naman na ano yan. Para mamuno, ganyan. Para sila yung masunod, no? Hindi sila mapalitan. Kasi kung ikaw gusto mo tumakbo ng presidente, sa totoo lang, alam mong hindi ka mananalo, malamang ko, isulong mo talaga yan eh. Diba? Pero talagang, kung sino man yung nagsusulong yan, siguro ilang beses na tumatakbo pero laging talo. Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro iginiit na hindi tsatsa ang pangunahing pinoproblema ng mamamayan kundi ang taas na presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas. Tatlo ang paraan upang amyendahan ng konstitusyon, ang Constituent Assembly, Constitutional Convention at People's Initiative. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo sa charter change? Ayaw. Sabi niya, unang-una, hindi pa nga natin alam kung paano gagawin ito. Pangalawa, yung People's Initiative, tapos meron pang ad campaign, di ba, na hindi magkatugma. Kasi yung People's Initiative, ang purpose niya palawakin yung powers ng Kongreso para kayang-kaya nilang madaliin ng sila lang yung proposed changes sa saligang batas. Gets nyo? Pinapalakas natin itong Kongreso na nang api sa atin. Ayun eh, di ba? Gusto nila mapunta sa kanila yung kapangyarihan. Di ba? Ang gara nun eh, parang hindi kita madaan sa santong dasalan, dadaanin kita sa santong paspasan. Parang ganun. Api sa atin. Lalo natin pinalalakas. Diba? Ito yung punto ko dito Ang Kongreso, pag nagpapasa ng ordinaryong batas, kailangan nila yung Senado. Pero sa proposal nila, para makapag-propose ng pagbabago sa saligang batas, pwedeng walang Senado. Pwedeng walang konsultasyon sa tao. Kasi minamadali. Anong purpose ng pagmamadali ninyo? May tinatago sila. Ayaw nila ng laganap na diskusyon. Ayaw nila na malalim yung diskusyon natin. Kumbaga, ayaw nila nang may kumukontra sa kanila. Diba? Ayaw nila. Kumbaga, pag meron silang gustong ihain, gusto namin kunin ganito, ganyan. Kami lang ang magdidesisyon. Kung gusto namin may mamuno, siya lang. Wala nang iba. It's unfair. Diba? Ano ba naman, Congress? No, dapat aksyonan talaga eh. Dapat talaga pag-usapan yan eh. Diba? Kasi dito nakasalalay. Dito na tayong mga tao, nakasalalay tayo dyan. Kung yan ay ipapasa at tuluyan ng maamyendahan na yan, nako. Hindi natin alam ang magiging resulta niyan kung ano na ang mangyayari sa ating lahat. Hindi dahil sa kinokontra ko yung charter change kasi napakadami talagang may ayaw ng charter change, hindi lang naman ako. Huwag kayong magalit sa akin yung may mga gusto ng charter change dyan. Madami pong ayaw. No, kung bakit pilit siyang isinusulong. Ayaw nilang may makialam, di ba? Kasi kapag hindi nila sinulong yan, may makikialam nga. Yung Senado, kailangan dumaan-daan pa dyan sa mga tao. Parang ayaw na nilang ma-involve yung mga yun. At sila-sila na lang. Di ba? Napaka-unfair naman yun sa lahat. At tingnan mo, halos nakatago. Nasaan yung kampanya? Nasaan yung paglalantad ng ano? Ito ang magagawa natin kapag pinasa yung People's Initiative at lumawak ang powers ng Congress. And as a matter of fact, ang tahimik ng Kongreso sa People's Initiative. Sila ang major beneficiary dyan. In fact, sila ang only beneficiary dyan. Bakit ang tahimik nila? Bakit hindi man lang nila masabi na, ipasa nyo naman yung People's Initiative para mas madali kami makakagawa ng batas para sa inyo. Hindi rin nila masikmura masabi yon. Kasi kapag nagsalita sila para sa inyo, tapos pag napatupad yun, iba yung gagawin. Aray, ang sakit. Diba? Matinding, parang baka magkaroon pa ng matinding ano yan eh.
problema pag ganyan eh. Kapag pumasa pa yan. Naku. Nauhaw na si Atty. Trixie. Sabi ni Moore, secret lang. Why resign po as sec? So glad pa naman kami. Alam niyo, na-appreciate ko yung support that I got from ordinary people nung nasa gabinete ako. Yun yung malaking pasasalamat ko. That was the highlight parate of my term, was that I felt supported by the people. So sabi ni, hi, I am Shanwing. Yung ingay ni Atty. Trixie, yun pagpapaad ng chacha, yan ang ingay nila. Yun na nga eh. Yung mga maiingay parts are the mababago na ang saligang batas, maipapasok na ang FEDPAL and all that. Talaga? Hindi yan ang People's Initiative, ha? Ang People's Initiative isn't about FEDPAL. Ang People's Initiative is to make Congress more powerful. Nako. Gagawing mas makapangyarihan ang Kamara de Representante. Nako. Parang sila na lang ang anak niyan. Sabi ni Jurgen, kunwari pa yung ginagawa ng babraso sila. Diba? Sabi ni Jogador, People's Initiative is pure BS, PI nila. Ngayon, ang nakikita ko, kasi sinasabi na hindi na talaga nahihiya. Very transparent na ang COMELEC at sinasabi nila, hindi, abandon na yung Santiago, wala naman silang maipakitang pruweba, gayon pa man. Ibig sabihin, nung nagpa-interview si Chairman George Garcia na wala namang legal impediment dito sa signature campaign na ito, it means na ang inire-require lang ng COMELEC ay mag-submit ng signatures at saka yung kumpleto yung petition. At sufficient ito in form and substance. So, kiber kung wala pang batas, di ba? Ito pa yung masaya niyan. Ang Kongreso, ang Senado, nagsulong ng Senate bill para punuin yung mga pagkukulang ng RA 6735, which is the People's Initiative Law, na sinabi ng Supreme Court ay void. So, para hindi maging void, nag-file na ng bill ang Senado, meaning ina-acknowledge ng Senado at yes, kahit ng House at kahit ng Kongreso dapat, na may pagkukulang pa yung batas and therefore, it cannot execute this signature campaign. Sabi ni Jade Duke. Sa interview ni Senator Amy sa The Source, allegedly nakita niya ang timeline ng pagpapapirma, June 17 plebiscite, then July 8 certified and approved by COMELEC. Okay, yan na. Niloloko nila tayo. Grabing pagloloko to, ang kapal ng muka. Sobra. Diba? So kakainis. Alam mo, the more I think about it, kasi the way they are acting now, it's as though tapos na. Done deal na ito. The way they are acting is as though, yung kumbaga, may konti, nararamdaman mo na yung yabang na mayroon na formality lang po lahat ng ito. Tapos ito pa, sasabayan pa na bakit may 500 billion na ayuda allowance? Allowance na sobrang allocation. Laki kaysa ng pandemic no? Yan ay para pag maraming nagrereklamo, pag naipasa ito, syempre, it is going to cause unrest. Akala ba ng Congress, walang balik ito? Akala ba ng Congress, matutuwa tayo sa ginagawa nilang pagbabaliwala sa ating opinion? So parang may pantapal, ganun ba yun? Di ba ba? They're not even bothering to ask us. These signature campaigns, kalokohan. Panloloko, panlilin lang. They're not asking the people who know, they're asking the people who they can fool. And so lang ang kailangan na vote. So it's 50 plus 1, di ba?
simple majority lang ang kailangan bumoto para maipasa ang amendment sa saligang batas that will give more powers, lubos na kapangyarihan sa Kongreso mag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News Files at syempre natunghayan din natin si Attorney Trixie. Talagang tutol na tutol din si Attorney Trixie dito sa chacha na to. Naku, nagkakabrasuhan na ha? Parang braso-braso na lang tayo. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Ano, in charter change na yan? Ano? May maidudulot ba sa ating maganda yan? O, tutol ba kayo o hindi? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.